Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo. Maraming mga kaganapan ngayon mga ka-Wonder at marami nag-iiyakan dyan dahil na-deny na naman itong request ng kampo ni Duterte para sa release niya. No? At marami nag-iiyakan ng mga supporters. Ganon din yung mga kanilang mga vloggers. Ano? Well, sabi nga nila, tutuwa na naman daw itong si Kaufman dahil nga naman kapag ma-release si Duterte, baka yung bayad niya mapurnada rin mga ka-Wonder. At yung mga nagnakaw na mga involved sa flood control, ito ngang si Engineer Alcantara, binalik niya na itong 110 million kung hindi ako nagkakamali. Ang dami po itong nasa picture. At yan po yung mga kaganapan nakikita natin ngayon, pati laglagan ng mga DDS, si Panelo. May message siya, sabi niya, bahala siya sa buhay niya, na tinutukoy niya itong si Harry Roque kung makulong. So, medyo diretso talaga itong si Panelo kung anong gusto niya sabihin, kahit ka-tropa niya na DDS. Well, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-Wonder ay itong tambalang Moreno at Marcos. Isko Moreno at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang sinasuggest sa akin itong ating mga kaibigan at ibang mga nasa politika. No, since nga, eto lang, fresh na fresh, ang sinagawang vertical housing dyan sa San Lazaro, no? Residences na nagparaffle nga. At balita ko ito ay binibigay sa mga healthcare workers at yung iba pang residente. No? So mapalad sila dahil meron silang malakondo type. Ito po, na bahay, 20-story ito, kung hindi ako nagkakamali. Kaya kung titignan mo, malakondo siya. Maganda, no? At balita ko dyan, depende kung ano yung sahod mo, gaano kalaki yung sahod mo. Na-research ko, mga 2,000 to 3,000 monthly lang, ganun lang po kaliit. Ang babayaran mo, unlike sa ibang mga condo na mga projects ngayon, na mga high-rise, vertical, yung mga vertical housing, no? Na talagang ang mamahal, mga ka-Wonder, liliit lang, ang mahal. Ito, 2,000 to 3,000 lang, meron ka ng malakondo na bahay dyan sa Santa Cruz, Manila. Kaya good job. Kaya nga naman maingay na maingay ang pangalan ni Isko Moreno, Dumagoso, at ni PBBM. Kaya pag-usapan natin mga ka-Wonder, kung ano ba ang kartada ng dalawa at kaya nilang banggain itong Sara Duterte at Rodante Marcoleta tandem sa 2028. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, excited na akong pag-usapan natin ito. Itong Isko Moreno at Marcos Bongbong laban dito sa 2028 election. Balita natin mga ka-Wonder. Kasing lakas daw ito ng Marcos Robredo. Kung hindi, baka mas malakas pa daw mga ka-Wonder. So bilang mga tinanong natin ng mga nakaraan, kasi nagtatanong tayo, kung gaano kalakas itong Marcos Isko kumpara kung itatapat kay Sara. Sabi nila napakalakas niyan mga ka-Wonder. Mas malakas pa yan diyan sa tambalang Sara Duterte at Rodante Marcoleta. Bakit kaya mga ka-Wonder? So ang maiambag muna ni Isko, kasi alam na natin si PBBM na-discuss na natin siya sa ibang mga partner tandem niya. So ito naman si Isko muna. Ano ba yung maiambag niya? Bilang Pangulo o kahit Vice Presidente, sabihin natin Pangulo kasi hindi na pwede mag-Presidente si BBM unless mabago yung Constitution natin. So mga positibong katangian, of course yung practical at mabilis kumilos, kilala naman dyan si Isko Moreno. Yung mga nakikita natin dyan, yung mga video niya sa street. Katatapos nga lang ng rally, pintura agad. Katatapos lang, paayos agad. Mabilis siyang kumilos mga ka-Wonder at nakita natin yan during yung pandemya, hindi natin English yun, baka bawal kay YouTube, Yung mga housing niya dyan, response, mga road clearing operation, na nakikita nga natin yan, sa mga kino-content ng mga ibang vloggers dyan, na ang kanilang content is itong mga clearing operation, sinusundan nila. At isa pa, dahil malakas ang karisma at nagawa niya rin bilang mayor noon, at ngayon mayor siya ulit, ay malakas sa masa mga ka-Wonder. Ang taong bayan, bilang naratibo ay dating mahirap ito. Parang showbiz, na kagaya ni Pacquiao na from nothing into something, parang nangyari ganun din.
naging ano muna siya, konsehal, ano? And then naging mayor. Isang leader, mga ka-wonder, ay madaling i-market. In other words, kumbaga sa produkto, itong si Isko, bukod sa may itsura, may forma, may talino naman, may leadership naman, madali siyang i-market, marketable siya. Kumbaga sa produkto, hindi siya mahirap i-alok at ibenta, mga ka-wonder, no? So magaling din siya makipagkomunikasyon, no? Natural sa camera kasi nga artista, sanay siya makipag-communicate. Of course, yung mga linya niyan kinakabisado. Pero ito nga, bilang public servant, marunong din siya dahil nga mayroon siyang experience. Diretso ang paliwanag, walang paligoy-ligoy, no? Unlike yung mga alam na nating aral. Minsan may mga natatawa tayo, may isang comment, ano? Tinanong yung isang abogado, ang daming pasakalye, doon din pala sabi, wag mo na ang abogaduhin. Diretsohin mo na. Doon din ang tumbok. So, ibig sabihin, diretso, straight to the point, no? At madaling kausap itong si Isko Dumagoso Moreno, no? Kaya maganda yung kanyang komunikasyon pagdating sa mga mahihirap. Alam natin, naiintindihan siya dahil siya rin ay mahirap, no? Kaya naabot niya, naintindihan niya yung salitang empathy, mga ka-wonder, no? And then yung priority and social programs, kagaya ng city housing, ito nga nakita natin with PBBM, yung mga iba pang housing na talagang tinutugunan yung kailangan, yung talagang kailangan, hindi lang yung makagawa ng batas, makagawa ng proyekto, para lang meron, no? Ito talaga kung ano yung kailangan, para hindi nasasayang yung pera. At paglilinis ng lungsod, nakita natin yung binaboy ng mga nag-rally dyan, no? Na mga pinagsisira yung kalsada, pinagpipaint, vandalism, no? Kanya po yung inayos, nakita naman natin the day after, pinipinturahan, mga ka-wonder, no? At nililinis yung mga kalsada, yung mga barado dyan, yung mga tulay, at kung ano-ano pa, no? Nililinis mga creek, yung mga park, pinapaganda ang Maynila, mga ka-wonder. At, of course, yung public health modernization, sabi nga ni PBBM, ngayon lang ako nakakita ng isang barangay health center po yan, hindi po yan hospital na talagang hospital. Ito ay barangay health center na naluma daw yung mga hospital sa mga probinsya na talagang hospital na yun at ito'y barangay health center. Talagang humanga si PBBM sa kanya. Ibig sabihin talagang may kilos ito, may gawa, hindi puro ngawa, mga ka-wonder, ano? At yung proyekto talaga nito significant, hindi yung mga proyektong pandesal, tree planting at kung ano-ano yan, mga hindi mo may tuturing para sa posisyon ng mga ganong tao at yan ang proyekto mo is talagang pagtatawanan ka. Ibig sabihin din, mga ka-wonder, malakas sa kabataan at urban voters. Dahil artista, may itsura. Of course, malapit, artista magaling. Malapit siya sa mga bata. Meron siyang karisma. Hindi siya yung kagaya ng mga leaders na may invisible wall. Siya ay lumalapit, nakikipagbiruan, nakikipagjokan, no? Kaya magandang pambato itong si Isko at yung mga urban voters, mga ka-wonder, no? Meron siya diyan, malakas siya. At subok naman, mga ka-wonder, tinan mo, nanalo siya ulit kahit na sinisiraan siya. And then, ano ang maiambag niya sa national naman? Kasi itong kanya local lang, mga ka-wonder. How about national leadership being the president in this case? So, bilis kilos, style governance, of course, nagagawa niya yan, may pakita. So, pagdating sa taas, kaya niya pa rin gawin dahil mas malawak yung kanyang privilege, no? Hindi lang isang city. Ito ay national na. So, mas makikita natin yung potential na marami pa siyang magagawa, mga ka-wonder, no? Dahil yung style niya is pasok na pasok na marami siyang maiaambag, no? Na alam na natin yung city governance niya ngayon, time being, magiging national leadership or governance na, mga ka-wonder. And then, pinalawak na socialized housing. Yan po yung maiaambag niya dahil nga nakikita natin ngayon yung ginagawa niya sa local, mga housing, how much more kung nasa pwesto na siya, mga ka-wonder. At mas eficiente or efficient city-style modernization, gaya ng condo na yan, mga ka-wonder, no? Itong vertical rise building. Kasi nga, pag kukunin mo yung horizontal, dito sa Maynila, ilan na lang yung lupa. So kung puro horizontal, baka maubos na. Kaya tama naman, kahit sa ibang bansang maliliit, gaya ng Singapore, yung mga yan, talagang horizontal, kahit sa ibang lugar. No, kahit sa mga Dubai, malalaki na yan. Pero they build itong mga vertical
housing, no? Para mas maraming matirhan at hindi maokupahan yung mga lupa. Yun nga lang dilema, hindi ka makakapag tanim, no? Pwede merong mga ano yan, may mga floors yan na kung saan may allocated para makapaglaro ka, may playground, no? Yun lang ang dilema, wala ka masyadong lupa diyan dahil ito ay mga konkreto mga units, mga ka-wonder. Unless kung meron dedicated diyan sa baba, no, na pwedeng taniman, no? May mga ganun condo rin naman siguro mga ka-wonder, no? At strong disaster response. Sabok na rin yan kay Isko, ano? Yung strong disaster response niya kapag may mga sakuna, nandiyan siya mismo. Nakikita natin, ano? Yung kanyang aksyon. At mas malakas na komunikasyon sa taong bayan dahil sanay nga siya, may experience siya at nakikita natin mga ka-wonder. So yung may aambag ni PBBM, di natin pag-uusapan dahil napag-usapan na natin yan nung mga nakaraan, ano? Na-discuss na natin, na-tackle na natin, at alam na natin mga ka-wonder. Ang pag-usapan natin mga ka-wonder, kapag pinagsama ba si Isko at si BBM sa kanilang tandem, ano ang puwersa na mailalabas nila? Ang sagot mga ka-wonder ayon sa aking mga survey, sa aking mga kaibigan at opinion din nila ay napakalakas mga ka-wonder na kombinasyon dahil merong urban and national machinery, no? Etong Isko NCR, nakita na natin yung ginawa niya sa Urban 4, nakita natin bilang ebidensya, at PBBM naman sa North, Visayas and LGUs. Yan yung kanilang mga national machineries na subok na mga ka-wonder. Sa North, nakita natin naging governor dyan si PBBM, no? Sa mga Visayas, yung mga proyekto dyan, at sa LGUs, yung mga local governments na ating bansa na siyang nagiging efficient sa kanilang mga responsibilidad, sa kanilang mga posisyon, hindi lang nakapwesto dyan at talagang nagagamit mga ka-wonder. Pangalawa, may masa, no? Middle class appeal. Si Isko, no? Pangmasa siya. Kaya nga may masa, may middle class. Yung masa kay Isko, kasi nga galing siya sa mahirap, naintindihan niya yung dialogo nila, yung kanilang nararamdaman, so marireach out niya itong mga ito. Hindi naman magpapaka-ipokrito si PBBM dahil hindi naman si PBBM galing sa hirap, no? Kaya ilagay natin siya sa real talk, mid hanggang high class na mga tao. So, kay Isko sa mababa, pangmasa, kay PBBM naman sa middle hanggang sa mataas, middle to upper class plus OFW. Natatawa ko dito sa isang bumanat, ano? Lahat daw ng OFW mga DDS daw yan, sabi nila, no? So natatawa na lang tayo dyan sa mga ganyang mga false claims. At alam natin na nung pumunta si BBM sa iba-ibang bansa, talagang wini-welcome siya mga ka-wonder. Talagang mahal na mahal siya. So, may charisma, ang tinutukoy natin, si Moreno, at stability yung kay PBBM. Yung charisma kasi may energy and charisma dahil bata pa, artista, may itsura pag nagsalita, pati yung dating niya, yung kanyang pakikipag-usap, yung dating niya sa masa, madaling sakyan at madaling makapag-communicate. And kay BBM naman, being of course na nasa middle class ang kanyang approach hanggang sa high, steady ang diplomacy niya and continuity na nakikita naman natin sa ating bansa, no? Yung kanyang pakikipag-usap kahit diyan sa China, West China Sea, na dapat magalit na siya ng gusto sa ginagawa pero na-maintain niya, no? At of course, yung mga diplomatic visits niya sa iba-ibang bansa, talagang makikita natin na maganda ang resulta at response ng mga ibang bansang leader. At tuloy-tuloy mga ka-wonder, hindi ito yung paningas kugon lang. Na hanggang ngayon nakikita natin yung bunga. Continuous. Hanggang ngayon natatrabaho ang Pangulo. Panay yung punta sa lugar. Punta rito, punta sa ospital, sa Baseco. So, kung saan-saan binupuntahan niya. At tinitignan niya kung ano yung kailangan ng bawat lugar para lagyan ng proyekto. Hindi lang yung makalagay ng proyekto, sayang yung pera. No? Habang nilalabanan ng korupsyon, tuloy-tuloy, walang makakapigil. Habang may sumisigaw na bumaba ka dyan, wala pa rin makakapigil dahil purpose-driven, diretso ang tingin. Parang kabayo mga ka-wonder. Wala kang makikitang kabayo na tumatakbo tas lingon ng lingon. Kaya nga may tapahoko yan para nakadiretso siya sa goal. Ganon po si PBBM mga ka-wonder. And then perfect campaign narrative. Bakit? Ang bagong bilis
pagpapatuloy ng programa. Yung Bagong Pilipinas plus yung bilis na aksyon ni Isko, bagong bilis ang tunog. Pagpapatuloy ng programa. Itutuloy natin yung programa ni PBBM. Yung blueprint na mula sa kanyang ama. Nung pinalitan nga naging disaster yung ating bansa Di ba sabi nga, kapipilit nyo i-impeach yung isang tao, pinaalis si Marcos Sr. Ganon din ginagawa nyo kay PBBM. How about ma-experience ulit yung disaster? Hindi pa tayo nalalearn ng ganong lesson? Ha? Kaya yung proyekto itutuloy, bagong bilis at pagpapatuloy ng programa. Ang tanong din mga ka-wonder, matatalo ba nila si Sara Duterte at itong si Rodante Marcoleta? No? So sa realistic lang, lagi tayong realistic mga ka-wonder dahil ito po'y pinagmulan sa ating mga survey sa mga tao mismo at yung kanilang opinion ay nilabas nila. So short answer, ang sagot mga ka-wonder, oo. Ang sagot nga malakas. Hindi lang malakas, mas malakas ang Isko BBM. Sabi nga nila, mas malakas yan kaysa Lenny. No? BBM Lenny, mas malakas daw. So short answer, mas malakas nga itong Isko at BBM. Mahina o political na sugatan si Sara. Alam na natin yan. Dahil dito sa confidential fund niya. At ito nga, tuwan-tuwa siya nung walang patumpik-tumpik. Binigay ng Senado yung kanyang 894 ba yan? 98 million pesos at napasalamat nga siya, tuwang-tuwa na siya. No? Sana may kahinatnan na maganda. At paggasto, sana may resibo na lihitimo mga ka-wonder, yung hindi magdududa yung mga tao. At nasa impeachment trial din siya. Ini-impeach siya mga ka-wonder at ito nga medyo hindi naman na-dismiss yung impeachment niya. Kumbaga binalik lang sa Kongreso. Kumbaga ayusin nyo para kasing hindi raw dumaan at may parang na-violate na 1-year ban yata. Hindi ko alam kung ano pa yung alibay nila dyan. At ngayon ay i-reopen ito sa February kaya nahaharap itong si Sara sa impeachment. At kontrobersya mga ka-wonder dahil sa mga pinagsasasabi niya kay BBM at yung mga kinasasangkutan niya dito sa Davao, yung mga DDS extrajudicial dyan at kung ano-ano pa. So magpapatuloy ang Marcos versus Duterte rift kung sila ay tutuloy sa 2028, no? So manatiling malakas ang national machinery ng Marcos when it comes to machinery nationally, yung Marcos camp. Dahil nga, nabanggit na natin, kumbaga sa manok, nagsabong yung dalawa, sugatan itong si Sara. Hanggang ngayon hindi pa gumagaling dahil malalim ang tama dahil siya rin ang may kagagawan mga ka-wonder. At sumama ang mood o loob ng publiko sa tigas ng style ng Duterte camp. Doon alam na natin lalo na nung termino ng ama na maraming umalma at ngayon nga nandun siya sa dahig. At ganun din nakikita natin dito kay Sara sa ugali niya na matapang, matigas. Kina mo yung sinasabi niya, Pangulo, puputulin niya rin ulo. I can't imagine cutting his head at nag-hire na raw siya na pag may nangyari sa kanya, no joke, no? Yung mga ganyang ugali, no? Na makikita mo sa isang leader, kung yan ay magre-reflect bilang mamumuno, para kang isang magulang sa anak mo, magiging brutal kang ganon. So, it's a no-no mga ka-wonder. Kaya nga, sa video kung isa, panoorin nyo yun, panganib kapag nanalo si Sara Duterte. At sabi nga ni Montulfo, disaster ang karanasan ng ating bansa kung siya po ang manalo. Yan po ang totoo mga ka-wonder. Kaya po hikayatin natin na dapat palakasin ang boto sa tamang tao, hindi sa mga taong iba ang motibo. At dagdag pa mga ka-wonder, kung i-compare natin yung tambalang Isko Marcos at Duterte Marcoleta, mas malakas yung Isko BBM mga ka-wonder. Durug talaga itong Sara Duterte Marcoleta. Dahil solid north. Yung mga Ilocano dyan, solid north at NCR, solid. Base dun sa botohan at sa mga survey ngayon na nakikita natin. And then, strong LGU network. And then, strong LGU network. No? Alam niya yan. Budgeted yan. Kaibigan yan. Hindi sa dahil may masamang motibo o may agenda. Hindi. Talagang inaalagaan ni PBBM yung mga LGU na yan para maipatupad at matulungan siya sa pagbangon ng bansa. At yung investors, no? Alam na natin na maraming investors dito sa atin na galing sa ibang bansa at mula rin dito sa lokal na yung mga mayayaman kumikilos din yan upang tulungan ang ating bansa. Middle class confidence. Alam natin, tayo mga nabibilang dyan sa mga middle class at tayong mga high class, panatag kay PBBM. Ganun din, itong mga nasa low class o nasa mababa,
Pero satisfied sila sa ginagawa ni PBBM dahil nabibigyan silang pansin gaya ng mga nakaraang mga bagyo, yung mga bigas pa lang, ano, ginagawang 20, ibig sabihin doon pa lang inaabot sila ni PBBM dahil ito nga ay hindi lang one-sided or one angle lang o one dimension, kumbaga lahat ng anggulo na kailangan ng ating bansa. At yung continuity, nabanggit na natin kanina yan, no, na reforma, no, nire-reform yung mga bagay na luma na kailangan ng baguhin. Even itong korupsyon, mga ka-wonder, na matagal na pala yung binabanggit ni PBBM way back 2010 pa, na sinasabi niya na itong mga corruption sa ating bansa kinaugalian na, at ngayon nga ay binabali niya na yung mga pangil at sungay, mga ka-wonder, no? At of course, inuulit lang natin yung diplomatic credibility. Pagpunta niya pakikipag-usap, talagang alos pag-agawan siya. Meron ako nakita na picture, no, na hindi ko alam kung sinadya lang yun, pero nakita ko si Duterte parang walang pumapansin. Pero si PBBM ay pinag-aagawan, mga ka-wonder, no? At alam na natin yung charisma when it comes to diplomatic credibility ni PBBM. Maging sa mga kaaway niya, nang maaway sa kanya, hindi niya yan ginagantihan, hindi niya yan pinapakitaan ng simple lang, simple lang yung kanyang art of war, mga ka-wonder, Ito kasi sa mga ganyang psychological warfare, kailangan matalino ka rin at sanay dyan si PBBM. At of course, mas malawak na geographic support. Alam na natin, first time in the history, 31 million. Dahil ba kay Sara? Hindi po. Dahil kay Bongbong Marcos. Of course, nadagdagan din ng hype. Yung hype lang na Duterte legacy na eventually na-uncover, kaya biglang bumagsak. Kaya mananatiling malakas ang puwersang Marcos, lalo na trabaho niya ngayon, habang yung isa naninira lang, mga ka-wonder. So, hindi na natin pag-uusapan yung lakas nilang ng Sara Marcoleta dahil alam na natin, nababalita yan sa Mindanao, yung mga hardcore DDS votes nila, yung mga tapang at malasakit, yung mga branding na ganyan, na nabibisto rin eventually, To be fair, napapakinabangan din naman yung malasakit ni Bongo, Pero meron pa rin mga komento dyan at nasisilip, kagaya niya yung mga magpapakain siya, natatawa tuloy yung mga tao, pandesal at kung ano pa yun. Ang dami mong pera, bilyon-bilyon, para tuloy sinasabi nila, Ito ang hari ng pang-GGAGO, parang ganun yung nabasa ko, Na nakikita nga yung makapagbigay lang, na napakalayo sa ginagawa ni PBBM, na kumbaga sa level ng bigayan, malaki rin naman ang pondo nito, maraming pera, bakit ganun ang comparison? Pero ganun pa rin, mga ka-wonder, ang stigma dito sa Duterte Marcoleta, yung impeachment ay napipinto. Nandiyan dyan, nakaabang lang, at yung pagdakip ng ICC dahil kasama si Sara dyan at nabuwag na alliances. Kung nabuwag mo yan, na kumakalat in the first place, wala naman talagang unity at nagamit lang how would you think that the people will entrust themselves to you? Kasi nasira na. Subok na si PBBM na talagang maasahan. Samantalang yung isa ay naninira. At imbis na tumulong, meron pa siyang line, ayokong sabihin, may gusto siyang sabihin na parang pinigil niya, hinold back niya, kasi daw baka matulong. Anong klaseng isip yun? Diba? Kaya hindi mo makikita yung maturity na sabi nga nila kung itong mananalo, na sabi nga ni Montulfo, gusto niya si Duterte when it comes to friendship siguro, tsaka sa leadership. Siguro dinisregard niya na yung mga anomalya, pero itong mga anak daw, abusado. Kung yan maupo, good luck. Payaan mo yung mga DDS at talagang wala ka nang magagawa dyan. Kulto na talaga yan at talagang isip niyan is nakaprograma na. At lumiliit ang influence nila sa national level politics. At lalo pang liliit, mga ka-wonder, dahil sa ginagawa nilang rally, paninira, scripted, lahat sablay, even yung mga deepfake na yan. Kita yan ng taong bayan. Yung iba dyan nakatahimik. Akala nyo ba mga bobo yan? Nakatahimik lang yan. Antayin sa 2028 election. At hindi kasing laki yung kanilang machinery ng Marcos. In other words, mga ka-wonder, tataob itong Duterte, Marcoleta kung sila ay babanggain ng Moreno, Marcos sa 2028 election. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below kung meron kayong mga opinion para mabasa natin. And of course, give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube.
sa iba pang mga viewers. And then, please share this video para malaman nila kung ano ang impact ng tambalang Marcos at Moreno sa 2028 election. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, God bless mga ka-Wonder.